Nagsimula ang kwento. Noong 1991, sa kabila ng mainit na laban sa Gulf War, isinagawa ng mga Amerikanong tropa ang isang raid sa isang kampo sa Iraq. Nalulungkot si Jack Starks nang makita ang isang batang Iraqi na naaresto. Subalit, sinabi ng isa pang sundalo na hindi iyon ang kanilang problema. Tinangkang kausapin ni Jack ang bata upang pawiin ang takot nito, ngunit biglang bumunot ng baril ang bata at binaril si Jack sa ulo. Na-declare siyang patay ng mga medics kinabukasan, ngunit napansin ang paggalaw ng kanyang mata kaya't agad nilang tinawagan ang doktor. Mabilis na bumuti si Jack ngunit may retrograde amnesia na, at isang taon matapos bumalik sa US, naging palaboy si Jack. Sa kanyang paglalakad sa isang malamig na kalsada, nakita niya ang isang stranded na mag-ina. Sinubukang kausapin ni Jack ang ina, ngunit tila lasing ito kaya't itinuloy niya ang pag-ayos ng kanilang sasakyan. Habang nagtatrabaho, napansin ng bata ang kanyang dog tags. Nang magpaliwanag si Jack, hiningi ito ni Jackie kaya't ibinigay niya ito. Napagana ni Jack ang sasakyan, at natauhan na rin si Jean sa nangyayari. Niyakap ni Jackie si Jack, ngunit pinagsabihan siya ni Jean na lumayo sa anak. Umalis si Jack at naghanap ng masasakyan patungo sa Canada. Makaraan ng ilang oras, may nag-alok sa kanya na ihatid siya hanggang sa border. Pagkatapos ng ilang minuto, hinuli sila ng isang pulis nang hindi malinaw ang dahilan. Nang sumiklab ang amnesia ni Jack, siya'y naging sospek sa pagpatay sa pulis. Sa paglilitis, napansin ng isang doktor na may Gulf War syndrome si Jack, at maaaring ito ang humaharang para maalaala niya ang pagpatay. Ipinahayag ni Jack na may kasama siyang ibang tao ngunit hindi niya maalala ito at ang nangyari. Sinabi ng isang sundalo na di dapat managot si Jack dahil sa kanyang psychological disorder. Si Jack ay pinawalang sala ng korte sa krimen ngunit itinuring na baliw at isinailalim sa isang psychiatric institution sa Alpine Grove. Sa loob ng institusyon, si Jack ay naging pasyente na at naghihintay ng gamot mula sa mga nurse. Isang gabi, pinasok siya ni Harding at Damon at tinurukan ng hindi kilalang gamot bago siya dalhin sa basement at ilagay sa straitjacket bago pinasok sa lagayan ng bangkay. Sa loob, naranasan ni Jack ang ilang flashback ng kanyang nakaraan. Nagmakaawa na palayain siya matapos maalala ang pangyayaring binaril siya sa ulo at nangyari ng araw ng pagpatay sa pulis. Pagkatapos nito, iniutos ni Dr. Thomas Becker sa mga nurse na ilabas siya mula sa drawer at ibalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, lumapit sa kanya si Rudy McKenzie, isa pang pasyente, at tinangkang makipag-usap. Hindi interesado si Jack ngunit matiyag ang itinanong ni Rudy kung bakit siya napunta dito. Isiniwalat ni Rudy na 30 beses niyang sinubukang patayin ang kanyang asawa, ngunit itinanggi niyang plano niyang gawin ito noong gabi na iyon. Dinala si Jack ng mga nurse sa basement para sa isa pang sesyon sa drawer. Natuwa si Dr. Becker na mas masunurin si Jack ngunit nagulat nang biglang hawakan niya ang straitjacket at hinampas siya nito. Iniwan siya ni Becker sa basement nang di malinaw kung gaano katagal siya dapat manatili sa drawer. Lumapit si Dr. Hopkins kay Becker upang iparating ang kanyang pangamba sa paraan ng kanilang pagtrato kay Jack. Ngunit sinabi ni Becker na binibigyan lamang niya ng gamot ang pasyente para mawala ang kanyang pagiging bayolente. Pagbalik ni Hopkins sa morgue, naririnig niyang nagmamakaawa si Jack na pakawalan siya ngunit ayaw ni Hopkins na suwayin ang utos ni Becker kaya iniwan na lang si Jack doon. Pagkatapos ma-flashback sa kanyang nakaraan, bigla na lang nagising si Jack sa isang gas station. Isang babae ang lumabas ng diner at napansin siya habang papunta sa kanyang sasakyan bago umalis. Binalaan si Jack ng babae na hindi siya makakakuha ng taxi dahil Christmas Eve. Nang alukin siya ng babae na ihatid, sumakay si Jack kahit walang partikular na pupuntahan. Dinala siya ng babae sa kanyang bahay at tinawagan ng ilang shelter pero puno na, kaya't pinasya niyang doon na lang patulugin si Jack. At sinabihan si Jack na kumuha ng kahit ano sa ref kung gutom siya. Nagpakilala si Jack, ngunit pinigilan siya ng babae at ipinaliwanag na gusto niyang tulungan siya ngunit ayaw niyang makilala siya. Habang hinahanap ni Jack ang pagkain, napansin niya ang isang bato na may nakaukit na salitang petal. Pagbalik ng babae, natagpuan niya na nag-prepare si Jack ng sandwich para sa kanya. Pagkatapos kumain, binanggit ni Jack ang bato na natagpuan niya sa freezer. Bad trip ang babae sa kanya sa pakikialam nito, pero inamin niyang petal ang palayaw na ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Matapos nito, nakatulog ang babae. Habang tinitingnan ni Jack ang paligid ng bahay, napansin niyang nakasabit ang kanyang dog tag sa pader. Natanto niyang si Jackie ang babae nang makita ang lumang larawan niya kasama si Jean. Kinumpirma ni Jackie na siya nga ang batang nasa larawan,
at sinabi na namatay sa sunog ang kanyang ina ilang taon na ang nakararaan. Namangha si Jack nang malaman na taon 2007 na. Sinubukan ni Jack ipaliwanag na siya ang lalaki na umayos ng kanilang sasakyan ilang taon na ang nakakaraan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Jackie. Nang magdetalye si Jack tungkol sa kanilang unang pagkikita, di makapaniwala si Jackie na siya ang lalaking iyon dahil namatay si Jack noong New Year's Day, 1993. Pagkatapos nito sinabihan ni Jackie, si Jack na umalis na, at ayaw niyang maniwala sa sinasabi ni Jack na siya ang nagbigay sa kanya ng dog tags. Paglabas ni Jack ng bahay, agad siyang nakabalik sa morgue drawer. Pagbalik ni Becker, pinagalitan niya si Hopkins dahil iniwan niya si Jack sa drawer buong gabi. Ngunit sinabi niya kay Hopkins na dapat gamitin nito ang kanyang common sense kahit hindi siya sinabihan kung gaano katagal dapat manatili si Jack doon. Pagbalik kay Jack sa kanyang kwarto, napansin ni Dr. Beth Lawrenson ang pasa sa katawan ni Jack kaya't kinonfronta si Becker tungkol dito. Nangangamba si Lawrenson na baka magaya si Jack sa dating pasyente na si Ted Casey, kaya't sinabihan si Becker na itigil ang pagsusuri sa kanya. Subalit sinabi ni Becker na si Lawrenson ang nagbigo kay Casey. Pagkatapos ng kanyang shift sa institusyon, bumisita si Lawrenson sa bahay ng kaibigan para tingnan ang anak nitong si Babak Yazdi, na may autism. Hindi makapagsalita si Bobette kahit utusan ni Lawrenson na ituro ang ilang bagay. Kinabukasan, inabisuhan ni Becker si Jack na ika-26 ng Desyembre na, dahil natulog ito ng buong araw. Pagkatapos umalis si Becker, tinanggal ni Jack ang kanyang IB at naglakad palayo hanggang makita ang labasan ng gusali. Sumunod si Lawrenson at tinangkang kumbinsihin si Jack na bumalik sa loob ngunit pinanindigan ni Jack na hindi siya dapat nandoon dahil hindi siya baliw. Sinabi ni Lawrenson na susubukan niyang kumbinsihin si Becker na itigil ang kanyang mga pagsusuri, ngunit ayaw ni Jack na itigil ito. Nang bumalik si Jack sa mental, tinanong niya si Rudy kung may alam ito tungkol sa mga ginagawa ni Becker, at sinabi ni Jack na mamamatay siya sa loob ng 4 na araw pagkatapos niyang maipasok sa drawer. Pinayuhan siya ni Rudy na kumalma pagbalik nito sa loob para maiwasan ang mga alaala ng kanyang nakaraan. At sinabi na kalimutan ang nakaraan para makontrol niya kung saan pupunta na panahon. Nag-umpisa ng gulo si Rudy at Jack sa isang sesyon ng counseling upang mailagay si Jack sa drawer. Sa pagbalik ni Jack sa aparador, naalala niya ang araw na pinatay ang pulis. Matapos silang harangin ng pulis ang lalaking na siyang nagpasakay sa kanya ay agad na binaril ang pulis paglabas nito sa sasakyan. Pinaputok ng pulis ang baril nito patungo sa lalaki para depensahan ang sarili, subalit si Jack ang tinamaan at nawalan ng malay mula sa tama ng bala. Pinatay ng lalaki ang pulis at tinanggal ang kanyang fingerprints at itinapon ang baril sa harap ni Jack bago siya iwanan. Nang bigla na lang nakabalik si Jack sa 2007 at bumisita kay Jackie sa diner kung saan siya nagtatrabaho bilang waitress. Sa break ni Jackie, ini-inform siya ni Jack na kailangan niyang malaman kung paano siya namatay, kaya pumayag si Jackie na samahan siya pabalik sa ospital na Alpine Grove. At nagpanggap na kapamilya niya para makuha ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkamatay mula sa doktor. Ipinakita ng doktor na si Jack ay namatay dahil sa blunt force trauma ngunit walang ibang detalye ukol dito. Hinanap nila ang mga psychiatrists na gumamot kay Jack at natuklasan nila na si Lawrenson lang ang natirang nagtatrabaho sa hospital. Ayon kay Lawrenson, si Jack ang pinakamemorable na pasyente niya dahil tinulungan niya ito sa paggamot kay Bobich. Ngunit, hindi sinabi ni Lawrenson ang iba pang detalye tungkol doon. Pagkatapos makausap si Lawrenson, nagtungo sina Jack at Jackie sa basement upang makita kung nandoon pa ang drawer. Si Damon, na ngayon ay pasyente sa ospital, na sinabihan sila na nasa restricted area sila. Nagpanggap pa rin si Jack, tinanong niya si Damon kung alam nito kung paano siya namatay, ngunit ang natatandaan lang ni Damon ay natagpuan lang nila ang bangkay ni Jack sa loob ng asylum. Ngunit inakusahan niya ito bilang dahilan ng kanyang pagkamatay, ngunit itinanggi ito ni Damon. Dumating ang isang nurse at sinabihan si Damon na oras na para sa kanyang gamot. Nang makalabas sa ospital, nag-alok si Jackie na tulungan si Jack na hanapin si Becker. Pagkatapos, nagtungo sila sa bahay ni Jackie at nagjerjer. Pagkatapos, nagpaalam si Jack na hindi na siya magtatagal dahil babalik siya sa 1992. Nakikiusap si Jackie kay Jack na bumalik para sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Jack na hindi niya ito kontrolado. Nawala si Jack habang natutulog si Jackie. Kinabukasan, in-inform niya si Lawrenson na naglakbay siya pabalik sa 2007 nang siya ay nasa drawer. Si Lawrenson ay nagduda at iniisip na maaaring nagdedelusyon lamang ito.
Sinabi rin ni Lorenzen na si Rudy ay hindi nakakonfine sa asylum dahil sa pagtatangkang patayin ng asawa kundi dahil sa panganib na idinulot nito sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paglock sa sariling bahay ng 2 buwan matapos siyang iwan ng kanyang asawa para sa ibang lalaki. Sinabi ni Jack na wala siyang pakialam dito, ngunit sinabi ni Lorenzen na ang kwento ni Jack tungkol sa paglalakbay sa oras ay bahagi lamang ng kanyang delusyon. Kaya si Jack ay binanggit si Babak at ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ng doktor ang tungkol sa batang iyon noong 2007, nang bumisita si Lorenzen sa bata. Tinanong niya ang ina kung may sinabihan ba siyang iba tungkol sa kanya at kay Babak, pero sinabi ng ina na wala ni isa ang nakakaalam tungkol dito. Pagbalik ni Jack noong 2007, ini-inform siya ni Jackie na ginamit ni Lorenzen ang mild electroshock therapy sa paggamot kay Babak at hindi makapagsalita ang bata dahil sa seizures. Pagkatapos, pumunta sila sa bahay ni Becker, ngunit sinabi ng kapitbahay na pumunta ito sa simbahan. Nang makita niya si Becker ay tinanong nito ang tungkol sa pagkamatay nito. Sinabi ng doktor na maaaring dahil sa treatment kaya siya nagpakamatay. Pero iginiit ni Jack na hindi ito nagpakamatay sapagkat namatay ito sa blunt force trauma. Sumagot si Becker na di niya maalala ang pagkamatay nito at inilarawan niya na kriminal ang kanyang mga pasyente. Pero iginiit ni Jack na mga pasyente niya ito at ngayon ay di nadalaw na siya ng kanyang konsensya sa kanyang mga ginawa. Matapos umalis ni Becker, biglang nanghina si Jack matapos magkaroon ng pangitain ng kanyang nakaraan. Inakala niyang hinihila siya pabalik noong 1992 kaya't hiningi niya kay Jackie ang kanyang address noong bata siya. Nang ilabas siya ni Becker mula sa drawer, sinabi ni Jack ang mga pangalan ng kanyang dating pasyente at sinabi na kukonsensyahin sila nito habang buhay. Nang araw ding iyon, sinabi ni Jack kay Lorenzen na si Babak ay hindi makapagsalita ay dahil sa constant seizures at gagamitin ni Lorenzen ang electroconvulsive therapy para gamutin ang bata. Nang gabing iyon ay nag-aatubiling gamitin ni Lorenzen kay Babak ang mild electric shock pero nagtagumpay ang treatment. Kinabukasan pagbalik ni Lorenzen sa asylum, nakiusap si Jack na dalhin siya sa bahay ni Jackie para personal na iabot ang sulat kay Jean. Ipinahayag ni Jack na mamamatay siya ng gabing iyon, kaya pumayag si Lorenzen. Pagdating nila, agad na nakilala ni Jackie si Jack at hiningi niya kay Jackie na tawagin si Jean para makausap. Iniabot ni Jack ang sulat at sinabi na mahalaga para kay Jean na sundin ang naksulat dito. Bago umalis humiling si Jack kay Jean na ipagpatuloy ang pagtawag sa anak niya na Petal para kay Jackie. Sa kanilang pagbalik sa ospital, hiniling ni Jack kay Lorenzen na ilagay siya ulit sa straitjacket. Pagbaba ay biglang bumagsak si Jack matapos magkaroon ng flashback ng pagbaril sa kanya ng batang Iraqi. Sa kanyang sulat, ipinaliwanag ni Jack na namatay siya noong Gulf War sa edad na 27 at mamamatay ulit siya ng gabing iyon. Para mapaniwala ito'y kailangan niyang pumunta sa asylum, at binalaan niya si Jean na mamamatay rin siya balang araw dahil sa kapabayaan nito. At mamimiss siya ni Jackie dahil sa pagkawala nito. Hinimok itong manatili sa tabi ng anak para sa mas magandang buhay ni Jackie. Pinapayuhan ni Jack si Jean na ituloy ang buhay, dahil pag siya ay nawala ang nanaisin lamang niya ay ang muling mabuhay. Samantala inilagay ni na Lorenzen at Hopkins si Jack sa drawer bago ito himatayin. Nang bumalik si Jack sa 2007, nakita niya si Jackie na paalis sa diner na may suot na coat sa ibabaw ng nurse's uniform. Dumaan si Jackie sa kanya ngunit biglang bumalik at tinanong kung okay lang ba siya. Nakita niya na tila may sugat sa ulo si Jack kaya inalok siyang isakay papunta sa ospital, at biglang may tumawag kay Jackie at ito ang kanyang ina, at dito nagtatapos ang pelikula.